Morning, sir. Congratulations. Thank you. Sir, inutos din bukod sa utos ng Pangulo na police visibility, maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga nasa street. Sir, paano po, ano magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung criminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko, kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan, ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service. Iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga pulis. Pag gumawa ang pulis ng trabaho niya, natural ho yan. Ang pulis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partidos nun galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka, natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito, ha? Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Kumbinsin mo ang piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Sir, alam natin na ang mga nakakakilala doon sa mga drug offenders sa mga barangay ay yung mga barangay official mismo. Malaki ang papel ng BADAC. Sir, Yes. Makikipagtulungan pa rin ba ang PNP? Dire-diretso ba ito sa Yes, wala naman silang magawa na, kami wala naman kaming magawa na, kundi talagang natural course of things, makikipag-alyansa ka sa mga barangay, makikipag-tie up ka, bibisita ka dyan sa barangay, kasi paano ka makapanghuli kung wala ka namang alam? Papasok ka lang dyan, tapos randomly manghuli ka dyan. Hindi tatagal ang karir mo sa PNP. Either matatanggal ka, or masususpindi ka, or talagang wala ka ma-accomplish kasi wala kang ang base data, which tamang source ang sabi niyo, Ma'am Leia, na magagaling sa mga barangay. Sir, sa internal cleansing naman, sir, paano nyo po lalabanan yung mga tiwaling pulis sa inyong pamumuno? Yun na po, thank you po. Nandiyan naman ang internal disciplinary mechanisms. We just would like ang ating mga kababayan, kung may nakikita kayong mga hindi tama na ginagawa ng ating mga pulis, andyan ang Internal Affairs Service. We are going to strengthen at talagang ifo-focus ko ang Internal Affairs Service sa investigation and prosecution. Investigation and prosecution talaga, so that when they find probable cause, when they find enough evidence for sa pre-charge investigation to elevate the case to summary hearing, ay dadalhin namin sa NAPOLCOM at doon namin ito try sa NAPOLCOM. So, we'll make sure that everything, professional standards basically ang pagtingin ko dyan. So, may regulasyon tayo on how things are to be done, and may regulasyon tayo on how things are supposed to be. So, any deviation from those standards and regulations, especially dun sa ating 2016-002 na regulasyones, we will deal with it accordingly and in accordance to the books. In accordance to the books. How do you, yung mga erring police officer, alam natin in the past yung merong, halimbawa, yung mga nahuhuling natutulog or may ginawang natutulog sa duty or may mga nagawang
pagkakamali. Ano yung stand nyo sa yung public humiliation of police officers? Gagawin nyo ba yun under your term? Yung magsusurprise inspection kayo tapos papahiyain nyo with the cameras? I don't think that's a very effective strategy. I don't believe that, tao pa rin mga yan. Ang kasalanan niya naman, hindi naman death sentence yan eh. Pero eto, sisiguraduhin ko sa inyo behind closed doors, talagang makakarinig siya at makikita niya kung anong disiplina na ating sinasabi. No, it will be on our, kasi internal, kaya nga tawag internal disciplinary machinery. Wala naman sinasabing public disciplinary, walang ganon. So it's all about internal mechanisms, internal controls, and internal procedures. So, yan, we'll deal with that accordingly. Yung sa Quezon City, no, ako ang district director dyan, senior na namin ang duty hours 8 hours. Ganon din ang gagawin ko ngayon dito sa Metro Manila, na shortened ang duty hours, obviously, kukunti ang mga tao, pero yan, lahat ng makikita nyo gising. Kaya, mortal sin sa aking programa noon, na matutulog ka. Dahil, walong oras ka na nga lang nagtatrabaho, tutulugan mo pa. Pag ginawa mo yan, gagawin kong balik sa 12. Sige, balik sa 12, aside sa masususpindi ka. Tingnan natin kung gusto mo nga yun. So, there are systems that are embraced by our people. Gusto nila naman. At we have, this is, kaya nga, teamwork ang tawag nito eh. Bawat isa ay may kanya-kanyang role. And I just would like to believe at gusto ko rin I would like to believe na ang aking mga tao naman, when they embrace the system, which I think will be very, very justified, equitable, at para just din sa kanila, they will embrace it and they will give it their all. Kaya, kasi yun naman ang gusto natin na ang mga pulis natin, talagang ibigay ang lahat ng kanilang buhay at lakas sa serbisyong ito. Hello. Hi, sir. Balikan ko lang, sir, yung sinabi nyo na magkakaroon ng metric ulit na paramihan ng pag-aresto. Paano po natin matitiyak na mapoprotektahan po yung human rights? Hindi po kasi porke ay buhay yung tao, masisigurado na natin na walang paglabag sa human rights. So paano po natin masisiguro po na andyan pa rin po yung human rights ng mga accused po? Well, obviously, buhay ang tao, kukuha ng abogado yan. Alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights, in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko, na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, may nakitang basehan ng pulis sa pag-aresto. Andyan Andyan. May rule sa warrantless arrest. When you are doing a crime, when a crime has been committed, or a crime has just been committed, at may feeling ng pulis ay may probable cause siya, huhulihin ka niya. Natural, wala namang umaamin ng kriminal. Di ba? So, sasabihin nila, hindi, walang probable cause ang pulis. Hindi na natin pag-awayan sa kalsada yan. Pag-awayan natin sa loob ng internal disciplinary machinery, magreklamo ka sa IAS, papakinggan namin ang inyong mga hinaing. Iimbestigahan namin ang inyong sinasabing pagmamalabis o paglabag sa inyong karapatang pantao, and you can choose the forum where we will bring it. We can bring it to the pleb. We can bring it to the NAPOLCOM. Kasi ang NAPOLCOM talagang katuwang at kapartner natin yan. Andyan si Attorney Ralph Calinisan na katuwang natin na maghuhusga kung nagmalabis ang pulis o hindi. Dadali namin siya kay Attorney Ralph Calinisan at si Attorney Ralph Calinisan ang magsisintensya sa kanya. We're looking into the possibility of, shortening giving them reasonable hours for them to also have their own time for their families. Kaya nang ginawa ko dati sa Quezon City, lalo na dito sa NCR, we'll try to see if the 8-hour duty is viable. Pero pag 8 hours lang ang duty nila, I'll make sure na walang pulis na nakaupo. Walang pulis na nakatingin sa kanyang cellphone at walang pulis na nagliliwaliw. Because while I will ask them to have 8 hours duty na very short, from 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ang alas 10 ng gabi, hanggang alas 6 uli ng umaga, I'll make sure that even in alas 4 na madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. So, shorter hours, pero we'll ask for quality. Ginawa ko na dati sa Quezon City and I intend to, again, do it and try to study it if it can be replicated in NCR and the major city centers, yung mga cities that never sleeps.
Chief, congratulations. Unang-una po, doon po sa 3-minute response time ninyo, ano po magiging policy nyo in dealing with commanders who will fail to comply with that policy, na 3-minute response time? At in the same manner, ano rin naman po ang gagawin doon sa mga commander na magagawa ng maayos yung direktiba ninyo, Chief? Alam nyo, I come at a I'm very, very lucky that I come in a time na napakarami ng mga qualified commanders. So, napakarami ng qualified commanders. Ang mga nasa middle level natin ngayon, ang isang klase o isang batch na nagsasabay-sabay, 300, 400. So, I would like to tell my people to give your best because kung hindi nyo kayang gawin pag hindi nyo kayang gawin ang misyon, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang misyon. So, everybody should be in their toes because the standards will always be set by the Chief PNP. And I want them to be better than me. They should be better than me. They should be mas malakas sila kaysa sa akin, mas adept sila kaysa sa akin, mas active sila kaysa sa akin. That's why I want them to, especially the top echelons, the senior officers, the regional directors, and the provincial directors, to actually directly engage with the media. Kasi pag may isang problema sa isang region or sa isang probinsya at pagkatapos sa akin kukuha ng statement ang media, i-call out ko ang PD. Bakit akong hinahanap nito, ikaw nandyan? Anong ginagawa mo dyan? So solving ko ang problema mo, pero aalisin kita. Papalitan kita ng iba na hindi na makakarating sa akin ng problema because, it's just basically proper management. Otherwise, kung ang lahat ng problema is centralized dito sa Krame, ay anong gamit ng mga mid-level at saka senior officers natin dyan sa field? Okay, so that's also the standing challenge for them. They have to make sure that they solve the problems within their area of responsibilities. Meron po ba yung 1 strike, 2 strike, 3 strike? We'll talk about it sa aking command group, sa mga policy makers natin dito sa Krame. Together also with the NAPOLCOM, we'll consult the NAPOLCOM regarding those policies para sigurado natin that everything that we do will be done within the ambit of the law.